Dalawang petition for issuance of temporary restraining order o TRO ang inihain sa Korte Suprema ngayong araw na naglalayong ipatigil ang pagpapatupad ng dagdag pasahe sa MRT at LRT. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joyce Balancho. Joyce, good evening. Magandang hapon sa iyo, Attorney Reg. Tapos na nga ang bakasyon at balik eskwela na at trabaho ang karamihan sa ating mga kababayan. No? At syempre, kasabay niyan, dagsa na rin ang ating mga pasahero sa istasyon na MRT at LRT. Ang mahabang pilang ito kanina umaga, Attorney Reg, ay sinabayan na nga ng mga protesta ng mga militanteng grupo upang tutulan ang pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT. At hindi lamang sa mga kalsada, Attorney Reg, nagsagawa ng kilos protesta. Itong mga grupong ito, katunayan meron silang tinatawag na clap protest or dun mismo sa loob ng mga tren ay nagsagawa ng kilos protesta itong mga grupo na ito. Ang kanilang sinisigaw ay hindi makatarungan ang dagdag na mahigit 100%, no, kung tutuusin kasi ganun yung tinaas nung porsyento ng pamasahe dyan sa dalawang tren. 100%, so tinututulan nila yan at yun ang kanilang panawagan sa kanilang kilos protesta kanina. At simula kahapon kasi, Attorney Reg, ay mula 15 pesos na pamasahe sa MRT mula sa North Avenue Station papuntang Taft Avenue ay 28 pesos na to. Imagine kung gaano kalaki yung tinaas ng pamasahe. Mula Recto hanggang Santola naman ay 25 pesos na kung sasakay ka ng LRT at 30 pesos na naman kung ikaw naman ay manggagaling ng Baclaran to Roosevelt kung ikaw naman ay sasakay ng LRT1. Ang taas na pamasahe na ito, Attorney Reg, ay malaking at mabigat na pasanid para sa mahigit 1.3 million commuters natin everyday. Imagine kung gaano karaming tao yung maapektuhan dito sa fare increase ng ating mga tren. Kaya naman nananawagan ng mga grupo na bawiin sana ng Department of Transportation and Communications ang kanilang mandato dito nga sa pagtataas ng pamasahe. Nagmarcha kanina, Attorney Reg, yung grupo. Meron tayong namataan na nasa ilalim ng LRT2 sa Recto Station at tuloy-tuloy sila nagmarcha sa Korte Suprema at doon ay naghain sila ng petition for issuance of a temporary restraining order na naglalayo na ipatigil nga ito nga pagtataas ng pamasahe sa MRT at LRT. Nakasaad sa kanilang petisyon, Attorney Reg, na hindi naaayon sa batas itong pagpapatupad ni DOTC Secretary June Abaya ng taas pasahe sa MRT at LRT. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Secretary General ng Bagong Alyansa Makabayan na si Sir Renato Reyes. Walang kapangyarihan si Secretary Abaya para ipag-utos ang pagtataas ng singil, walang due process na naganap, walang totoong public hearing na naganap. Samantala, Attorney Reg, ginagalang naman na Malacanang no, na may karapatan itong mga commuter groups na magsagawa ng kanilang kilos protesta at maghain din ng petition for TRO sa Korte Suprema. Ngunit ayon naman sa presidential spokesperson natin na si Secretary Edwin Lacierda ay matagal na nababanggit ng ating Pangulo, kumbaga nung SONA pa lang niya noong nakaraang taon, nababanggit na niya na may intensyon sila na itaas ang pamasahe sa MRT. Pakinggan natin na naging pahayag na ating presidential spokesperson. The State of the Nation address of the President some years ago already mentioned why we needed to increase the MRT rates. Samantala, Attorney Reg, tinitiyak naman na Malacanang nakasabay nitong pagtataas ng pamasahe dito sa ating mga tren ay improvement naman sa serbisyo at pasilidad ng ating MRT at LRT. Pakinggan natin ulit ang pahayag ni Presidential Spokesperson. Especially the MRT riding passengers may perhaps be unhappy with it, but we can assure the MRT riding passengers that rehabilitation is forthcoming. Rehabilitation has been planned this year. We're going to improve the services of the MRT. Pero syempre, Attorney Reg, ang sagot naman ng grupo ay hindi naman kinakailangan ng fare increase dahil meron naman tayong nakalaan na pondo para dyan. Pakinggan natin yung naging sagot ni Renato Reyes ng Bagong Alyansa Makabayan dyan sa sinabi ni Presidential Spokesperson. Ang improvement sa tren ay inaprubahan na po ng Kongreso. Naglaan na ang gobyerno ng budget para sa upgrade, para sa rehabilitation. So bakit yan kinukuha ngayon sa bulsa ng mga commuter? Sa ngayon, Attorney Reg, ay pinag-aaralan ng Korte Suprema itong mga hinain na petisyon bago sila magdesisyon kung meron nga mas sapat na basihan na ipatigil itong pagpapatupad ng fare hike sa ating mga tren. Attorney Reg? Joyce, ano yung pinaka-argumento nila dun sa petition for the issuance of a temporary restraining order? Meron bang kakulangan sa due process dahil hindi ba napakinggan o hindi nagkaroon ng konsultasyon o dahil ba walang basehan ito sa batas, sa BOT law o kung anumang batas na talagang sinasaad nila doon? Ayun, tinutumpa
tumpak mo yun, Attorney Reg, ang pinaka-rason nila dito ay walang public consultation or public hearing na nangyari. Sinasabi nila kasi dahil MRT and LRT station, MRT and LRT na mga tren ay has a high matter of public interest, di ba? Dahil kapag sila ay nagdesisyon para itaas ang pamasahe dyan, ang publiko ang maapektuhan. Pero tila hindi nila kinonsulta yung mga ibang sektor na lipunan na maapektuhan dito. Nabanggit nila na nagkaroon ng public forum. Binanggit nila yung February 3, February 4, and meron pa silang December 13, nito lang nakaraang taon. Pero parang ini-inform lang sila doon sa magiging desisyon ng pamunuan ng mga tren at tila hindi naman sila binibigyan ng oportunidad para magpasa ng kanilang opposition sa mga pinaplano ng pamumuno nitong MRT. Doon naman sa law na tinatanong niyo po kanina, kina-question nila na meron bang quasi-judicial function ang DOTC, particularly ito si Secretary Abaya, para mag-mandate ng ganitong fare increase. Sinasabi nila na ang LTFRB kasi, they have that function, diba? That they can decide sa fare increase ng mga jeep. Pero dito kasi medyo komplikado yung pamumuno ng MRT and LRT dahil alam naman natin na this is not really completely government controlled and government owned. So maraming factors dito na kino-consider ang pamunuan ng mga tren bago sila magdesisyon. Maraming salamat, Joyce Balancio, para sa ulat na yan.